this is Marites. Welcome back to my channel, Setirang Fav. I just want to share with you our experience sa St. Luke's Medical Center at sa US Embassy. Last February 8, we received the interview appointment of my father and mother. And it says that their interview will be on March 7 at 6:30 a.m. at the US Embassy. We are so happy kasi finally dumating din ang matagal na naming inaantay. And we feel so nervous because of the interview. Hello guys! Ang una kong ginawa ay nag-online scheduling ako ng kanilang medical exam through the website. Ilalagay ko na lang sa baba yung link para makita nyo guys. Then, alam nyo, ang hirap kumuha ng schedule or slot sa St. Luke's Medical Center. And the only available schedule was March 6. So, I just clicked March 6 then. But I'm so worried because it was stated in the interview appointment that the medical should be done 2 weeks before the interview. So, I decided to call the St. Luke's Medical Center for rescheduling. Fortunately, the information desk told me that pwede pong mag-walk-in at 1 o'clock p.m. only. Hay, nabuhayan ako guys. Then, we agreed that our medical would be February 22 to 23. Saktong 2 weeks before the interview. And take note po guys, 2 days po ang medical exam. Next, ang aking ginawa ay nag-search ako ng hotel malapit sa St. Luke's Medical Center. At nakita ko yung Lotus. At nakapag-book ako ng 2 days and 1 night for only 3,000 pesos. Discounted price po yun dahil nga senior citizen po ang aking parents. Ang kagandahan po dito ay free buffet breakfast po. February 21, sumakay kami ng Farinas Trans papuntang Manila at 10:15 in the evening. Then, nakarating kami ng Manila ng 5:30 a.m. Nag-taxi kami papuntang Manila Lotus at siningil kami ng 500 pesos guys. Sobrang mahal, kababayan pa naman namin. Pero okay lang, at least safe naman kami. Pagdating namin sa hotel, hindi agad kami nakapag-check-in. Dahil sabi ng receptionist, 2 o'clock p.m. daw ang call time. So, nag-antay kami guys. Bumili muna ako ng aming breakfast sa Jollibee, malapit lang sa Manila Lotus at pwede pong itong lakarin. Pagkatapos namin kumain guys, sabi ng receptionist, pwede daw kami mag-early check-in ng 10 o'clock. Pwede pala yun guys. Wala daw additional service charge, kaya thanks to Manila Lotus. Then, umakyat na kami ng 10 o'clock, then nagmerienda, naligo. Guys, ito yung loob ng Manila Lotus. Malinis at maganda, guys. Ay, sige. Sandali lang. At lumabas kami ng Manila Lotus ng 11:30. Papunta kami sa St. Luke's. Super aga namin guys, kaya pinaupo muna kami sa loob. PWD kasi ang aking mother kaya pinapasok kami. Noong 12:30 na, nagtanong na ako na pwede na ba akong pumila sa guard. Sa kabutihang palad po, pinapunta ako sa right side entrance. Buti na lang Ilocano yung security guard at kinuha yung documents or docs at kanyang inayos. Yung picture 2x2, 2 pieces, St. Luke's schedule, passport, DS-260, interview appointment, at vaccination certificates. Yung St. Luke's schedule po, yung front page po lang ang kanilang kukunin.
wag nyo nang i-print yung second page, third page, fourth page. Wag na po yun. Yung first page lang po. Nag-antay kami ng 10 minutes guys. Dahil nga senior citizen ang aking tatay at nanay, kaya priority sila guys. Then pinapunta kami sa Puto Room, ground floor po yon, at kinuha yung mga docs namin. Ang tinanong sa kanila ay ano ang pangalan mo at edad. Then after that, pinapunta kami sa reception area. Ground floor po din yun, malapit lang sa Puto Room. Window E. Nag-antay kami ng 15 minutes guys bago tawagin ang kanilang pangalan. Ito mga tinanong sa kanila. Makinig kayo guys. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Address mo? Who is your petitioner? Address ng petitioner? Telephone number ng petitioner? At saan ka mag-i-stay? Pagkatapos nun, pinaakyat kami sa 5th floor for payment. Walang pila guys. Mas maganda kung doon na lang kayong magbayad kaysa sa bangko. Yun ang tip ko sa inyo. Mas maganda doon na lang guys. Then, physical examination na po agad. Malapit lang po sa cashier. Remember po, dapat hawak-hawak po ang passport dahil yun po ang palagi nilang hinihingi. Kinuha po yung weight, height, at blood pressure. Si tatay po ay nininervyos kaya 3 beses po siyang kinunan ng blood pressure. Guys, si tatay muna ang share ko sa inyo ang naging experience po namin sa medical center, sa St. Luke's Medical Center. Sa next vlog ko na lang po si Mother kasi mas marami akong isi-share po sa inyo. Next is eye clinic na po. Same floor po din yun. Tinanong si tatay kung napano yung mata niya dahil yung isang mata niya ay blind na po. Tinanong kung anong maintenance niya at kung napaano po yun. Then, ibinigay po yung patient data card sa triage counter. Then, same floor po din. Pinapunta kami sa doktor at ito yung mga tinanong guys. Ang dami guys, kaya makinig kayo. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Napaano yung mata mo? Nagka-tuberculosis ka na ba or nagka-TB ka na ba? Then, may nagkaroon ba ng TB o tuberculosis sa bahay ninyo? Na-stroke ka na ba? Ano ang tinitake mong gamot? Dapat alam nyo lahat guys dahil ini-input nila sa computer nila yung mga gamot na tinitake ng mga pasyente. Nakagat ka ba ng aso or animal for the past 2 months? May cancer ka ba? Nagkaroon ka ba ng COVID? Nagkaroon ka ba ng chickenpox? Saan ka nag-travel? Nagtrabaho ka ba sa ibang bansa? Yun ang mga tinanong guys. Ang dami no? Then after the question, pinahubad si tatay at iniwan lang po yung brief. Tinest yung pulso niya at sabi ng doktor, abnormal po daw ang pulso niya. Kaya pinapunta kami sa doktor ng cardiology. Same floor po din, bale magkakatabing rooms po yun. At nag-antay kami ng 20 minutes, then sabi ng cardiologist, normal naman. Hay nako, ninenervyos talaga si tatay kasi nga ang daming tanong ng doktor. After that, pinapunta kami sa 3rd floor guys for x-ray. At dito kami nagtagal kasi hapon na noon. Kami yung last patient guys, imagine. Nag-antay kami ng 1 oras. At around 6:30, sinabi ng nurse, balik kami kinabukasan ng 1:30. So sad. Hindi kami natapos that day. Then, the next day or kinaumagahan, pumunta kami sa St. Luke's ng 12:30. Inagahan po namin talaga. Then, pinapasok naman kami. Then, pumunta agad kami sa 3rd floor for the X-ray result.
Sabi ng nurse, ulitin ni father ng kanyang x-ray sa harap at likod. Mga 20 minutes kami nag-antay ng result, guys. Sabi ng nurse, kahapon pa po kayo, no? Sabi ko naman, opo ma'am. Sa pag-aantay namin ng x-ray result, guys, sinabi ko sa tatay at nanay ko, mag-pray tayo, nay, para maging okay lahat. Then, pagtawag sa pangalan ni tatay, sabi ng nurse, punta kayo sa L floor for vaccination na. Yay! Ang saya-saya namin, guys. Sa wakas, for vaccination na si tatay. Thanks God, sabi namin. Then, umakyat na kami sa L floor for vaccination na, guys. Nag-antay kami ng 15 minutes para tawagin ang kanyang pangalan. At ang tinanong sa kanya, anong vaccine na meron ka? Kung nagka-chicken pox ka na ba? Yun ang tinanong, guys. At binigay ko naman yung certification from RHU Vintar, yung vaccine niya for anti-pneumonia. At tinanong kung nagka-chicken pox ka na ba? Hindi pa, sabi niya. Kaya binigyan siya ng vaccine na for chicken pox at anti-tetanus. Sabi ng doktor, pagdating mo sa US, may ibibigay silang vaccine for anti-pneumonia for lifetime na yun. Kasi yung binigay ng RHU are good for 5 years only. Pagkatapos ng vaccine, guys, sabi ng nurse, punta na kayo sa releasing department at antayin na tawagin ang iyong pangalan at i-explain ang susunod na hakbang. Pagdating namin sa releasing, guys, nag-antay kami ng 20 minutes. Pagkatawag ng pangalan ni tatay, agad-agad kaming tumayo at binigay yung medical certificate. Sabi niya, dalhin nyo sa araw ng interview at ipapakita sa US Embassy. Pwede ninyong i-photocopy para may copy kayo kasi once na mawala yan, you need to ask St. Luke's for your copy. At sabi niya, this medical is good for 6 months only. Dapat naka-flight na kayo within 6 months. That ends our journey in St. Luke's Medical Center. My next vlog is for my mother's medical examination. See you again. Bye for now, guys.